First, yung bata, yung disaster risk kasama rin siya. Pero stakeholder, meron yung bureaucracy, issue na may bumagsak na parte ng PCB. Ang ginawa mo na rin, so siyempre yung first, kung yung kanilang buong section nasira, at siguro, partiro, yung hindi natama, yung papasok pa lang natatama. Yung bata, yung batang ina, base ko. Sorry. For the interested writer. Sir, ano nang nangyari sa usapan, yung pag-meeting niyo po kay Neric Acosta, meron na ba kayong nakitang position para sa kanya po? Yung i-define, no? At yung title actually, iko-kompleto. Pero basically, ang trabaho ni Neric, at palagi ko dito sa pinakamakakatulong talaga, eh yung i-coordinate lahat ng ecological at saka environmental concerns. Ano ba ibig sabihin nun? Kunyari, meron kang Clean Air Act. No? Meron papatupad, LTO. Smoke emission testing. Nangyayari ba? Pag panahon na may coordination amongst various departments, DNR, DILG, minsan pati DSWD. No? Siya papasok doon, yung babawasan yung kailangan kong meetings, kasama na yung stakeholders, mas pwede niyang babaran kaysa sa akin. Parang dulo nun, talagang sigurado may coherent implementation of the policy na nangyayari. Siya nakatutok as far as yung ecological, environmental concerns are concerned. I-klaro natin muna yung mga title, mga magkamalang ng advisor sa disaster risk, sa climate change. Pati yung disaster risk, kasama rin siya siyempre doon. Pag sa Environment Secretary, malaki tendency magkakaroon ng away na politika magdi-distract sa kanya sa gawin yung trabaho niya. Pero ito cabinet na. Malawang cabinet na ito. Pero yung informal title nga, it will be a new position created specifically for him. But instead of having, without such a person, I will have to undertake the various meetings. Pag stakeholder, meron kayong environmental groups, meron kayong mga business groups na na-impact na environmental concerns like mining, like logging. Meron yung bureaucracy that has to implement the policy and craft the parang recommendations and suggestions. Tapos meron ko pa rin international commitments. So all of that, he will help me have a better, sharper focus because he will be able to tackle it in a more in-depth manner. Sa Tagalog, di ba, mas kayang babaran kaysa sa kaya kong gawin. Ano mo naman, ma-performan ito silang dalawa ni Pai. There might be some changes, but not in the... we still have to work out some details. I will have to talk to... I'm going to talk to two secretaries, but it's actually just one who might be shifted in terms of responsibilities. I'm not ready to say who it is. Hintayin na lang po yung atin ang developments. DLG pa, mapadala namin permanent. Hindi na acting. Senator Marcos, tapos Title, yung tinatapos nila lahat ng detail as much as possible kung paano yung delineation of responsibilities. So, he's actually been helping us already, pero wala pa yung formal assumption of the office. Kasi I want them all to sign off on the delineation. Mag-uusap sila lahat, ano ibabahagi sa kanya, ano i-retain. Maraming functions parang may parte na yung sa political, syempre. Meron konti functions sa PMS na kukunin rin niya. So, tapos yung any other assignment, time to time that needs special attention. Pero nag-usap pa ba sa CES? Nag-usap na, pero magkakaroon pa rin kasama rin si... Again, ihimayin para from the get-go, maliwanag, o ito may saklaw nito, o ito may saklaw dyan. Sir, galing kayo last week isang araw sa NAIA, may kasama pa kayong arkitekto. Yung lumang terminal, ano ba ang desisyon doon?
Yung luma, tinignan lang natin kasi nagkaroon ng issue na may bumagsak na parte ng kisame. So, tinanong ko, ano ba nangyari dito? Bakit nagkaroon ng ganyan? Tapos ang ginawa mo na lang remedyo, tinanggal mo na lahat ng may potential na baka bumagsak. Kaya? Pero other than that, pinaalala nga kung gaano katanda ng gusali. No? Tapos siguro, kung titingnan ninyo, kung napuntahan nyo ever, ito yung mga cargo loading. No? Pag tinignan mo yung ilaw, multicolored. No? Yung may puting-puti. Meron naninilaw, meron nasa gitna niya. Hindi na namin din. Para bang iba siguro doon, sinauna pa. Sila na yung first. So, syempre, i-improve mo rin yan. Pero ang priority muna ngayon, yung na EA3. Na makumpleto. First, babalikan ng mga structural engineers, manigurado tayo kung yung kanilang initial na assessment, safe yung structure. Kung meron yung makikita mo deficiencies, structure lang, except yung sa portion ng tarmac na nag-settle yung lupa. So magkakaroon ng parang magkaiba yung height ng adjacent portions, uneven siya. Papalitan yung buong section na nasira. At siguro, parang tingnan mo na, bakit yung compacting ba, gano'n tayo kasigurado dyan everywhere else. So isang portion lang hindi pinapagamit, hindi nga mababa siya. Yung structural engineers, magpapasok yung tinatawag lang parang invasive o destructive testing. Sorry, hindi ako engineer. Pero sa lugar na may mga duda ka, talagang papasukan lang ng mga instrumento para ma-determine kung yung inangkin na ginawa ay talaga nangyari or binawasan ba yung paggawa. Ang endpoint ito, manigurado na structural integrity at safety nung buong structure ay tama. That will take quite a lot of time to... Kasi meron namang pwedeng gawin ng remedyo or i-repair o i-replace na-program na yun eh. So isasabay-sabay mo lahat yon. Yung parte na hindi pa napag-aralan na kasimbo, pag-aaralan habang may parte na ginagawa na. Basta ang hinahabol mo dito, mapatakbo, mapagamit at the soonest possible time. Tapos syempre malaking bagay ngayon, nag-ruling na yung RTC sa just compensation. So pag natapos na natin yun, di ba? Legally, morally, nagawa na natin lahat ng tungkulin natin na yung inatasan natin magtrabaho dito, nabigyan naman ng kaukulang kabayaran niya. Pina-review ko ulit sa ating legal staff. Nandiyan na ba lahat ng inaangkin natin? Yung hindi natapos, yung re-remedyohin natin, re-repairin natin, siyempre, diskwento yun. So, more or less, hindi ko naman masabi more or less dahil baka magtimad naman lahat ng tumingin na mas masusi. No? Pero may nabayar na tayo, di ba, initially. Yung 175, less yung 3 billion na nabayaran nung tinanggap na nila. Experience nila, hindi daw magandang sabi na dun sa PPP program kung hindi daw mabibigay yung clinic nila for 108 plus. Ang tanda ko nasa Jaro, lumalabas 800 plus pa gusto nila. Yeah. Mag-umpisa tayo, 369. Doon sa, ano ba tawag? Asian Emerging Dragons. Yes. Yeah. Tapos paano umabot ng 369? Naging 800 plus. Tapos may mga inaangkin silang payments na hindi naman suportado nung desisyon ng Supreme Court. Yung mga nagbago ng terms. May masyadong involved. Pero marami talaga sinabi ng Supreme Court, hindi tama yung nangyari dyan yung binago yung kontrata. So, dumaan na tayo sa Supreme Court natin. Dumaan na sa dalawang arbitration bodies, one in Singapore, one in Washington. Yung sa Singapore, awarded us $6 million in lawyer's fees. Which means that, hindi ba, parang tama yung posisyon natin dito. Ngayon, kung hindi sila satisfied, nandiyan na legal remedies open to them. Pero, ang punto niyan, di ba nagkasunduan tayo, eto mga terms and conditions, ginawa ba niyo yung parte niyo o hindi? Siguro, umpisa na lang tayo na hindi na tinapos yung trabaho. Tapos siguro, maski yun ang maglakad sa tarmac, talagang tabigi isang portion nung malapit sa, nakalimutan ko yung number ng tube.